Say praise the Lord. Ating palakpakan ang ating Panginoon sa oras na ito. Thank you, Lord. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Hallelujah for your goodness and for your mercy. Amen. Hallelujah. Ating kamayan ang bawat isa sa oras na ito at pagbati sa pangalan ng ating Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. At ang Diyos ay magpala sa atin sa, sa araw na ito. At bagamat ang sandali ay napakabilis, pero meron lamang tayo ilang sandali, pero ay ang Diyos ang siyang magsusulit ng lahat ng bagay para sa bawat isa sa amin. Praise be to God. Sa oras na ito ay nais kong basahin na rin ang teksto natin gagamitin. Hango po sa pamilyar na verse na ating lagi nababasa, Romans chapter 12, Romans chapter 12, verse 1 and verse 2. Dito sa verse 1 hanggang verse 2, babasahin ko, "Therefore, I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect." Praise God. Ang Diyos ang magpala sa kanyang mga salita. Mahako po tayo sa oras na ito. Praise God, purihin ang Diyos sa oras na ito, sa biyaya niya, ay tayo ay nagpapatuloy at nakakatayo sa sa buhay na ito sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. So, dito natin may makikita na tayong totoo nga na tayo naglilingkod sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? Dahilan sa buhay natin, nakikita natin na involved ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Meron siyang mga bagay na karanasan na pinaparanas sa atin at hindi lamang kayo ang merong ganyang patotoo. Ako man, kami man sa pamilya, and all through the years ng paglilingkod sa Panginoon ay maraming bagay naranasan at merong iba't ibang mga bagay na karanasan. Minsan, just recently, ay pagkatapos po ng week or pag-start ng week, ay meron kaming mga bills na kinakailangang bayaran at noong time na yon ay halos wala ring anumang bagay at kung ang ginawa namin ng aking may bahay ay nung gabing yon, alam ko na walang ibang source na pwedeng pagkunan at bago matulog ay naroon sa aking puso na tumulog sa panalangin para sa aming pangangailangan. And then nung, I think Monday night yun, ay nang kami manalangin, then lahat ng bagay ay dinulog sa Panginoon. And you know, ito yung bagay ni minsan na pinapahintulot ng Diyos sa bawat isa sa atin. Minsan dinadala tayo sa ilang mga pangailangan upang tayo ay manalangin, hindi lamang ng simpleng panalangin. Kundi tayo manalangin, last prayer devotion ay na-share ko ang isang paksa at ito ay may kinalaman sa patungkol sa travailing in prayer. At minsan ito yung pinapahintulot ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin para tayo manalangin, not just a regular prayer, not just an ordinary prayer, but sometimes it is a prayer with groaning. Yung merong pagdaing, merong paghibig at pagsamo sa Panginoon. At sa ganitong paraan ay
pagkatapos ng ganitong bagay, so ito ay, ang ganitong klaseng prayer ay tinuro ni Apostol Pablo na sa ganitong paraan ng pananalangin ay sometimes tayo yung mag-start ng engine. Tayo mag-start ng prayer. But along the way, ay meron na siyang pagtulong na ginagawa sa atin. You know, so alam ko na naranasan niya ng mga mananampalataya. So sometimes minsan tayo na-overwhelm tayo ng mga pangailangan dahilan sa hindi na natin alam kung saan susuling, minsan pati yung prayer ay ating nakakalimutan. Pero kapag na-realize natin na wala tayong ibang source na pwedeng puntahan, kundi ang Panginoon, at then ang ating gagawin, mag-start tayo ng prayer, as I said kanina, mag-start natin ang engine, at sa unang pag-arangkada ay medyo mahirap. Pero habang nagpapatuloy ka sa prayer, merong Espiritu ng Diyos na tumutulong sa iyo para ikaw ay manalangin ng nararapat at mga salita. Alam nyo, ang prayer ay hindi ito pagandahan ng salitang binibikas. Ang prayer ay, ang pinakamahalaga dito ay isang puso na sumasampalataya sa Diyos at naniniwala sa Panginoon. And then kapag ang tulong ng Espiritu ng Panginoon ay gumawa na, and then you will start to pray at gumamit ng mga salita na nararapat. At hindi na yan ikaw, ito yung pagtulong na ng Espiritu ng Diyos sa bawat isa sa atin. At pagkatapos ng ganito ay, di nagtagal, kinabukasan po, ay meron nagpadala sa amin. So, mga kapatid, seems na minsan kinakailangan ng Diyos i-allow tayo, i-push tayo in a corner. Kapag pinus ka sa corner, hindi mo na alam kung saan. Sabi pa nga, pag nasa corner ka na, wala ka nang pwedeng tingnan sa kaliwat kanan, titingala ka na lang at tatawag sa Kanya. So, lahat tayo ay merong karanasan at alam ko, pagdating natin doon sa dako na inanda ng Panginoon, maraming patotoo na pwede tayong if that testimony. At yung mga saints na mga nagdaang panahon, sabihin nila, meron akong ganitong karanasan at ikaw rin ay sasagot, meron din akong ganyang karanasan. And that will be a great fellowship sa araw na yun. Hallelujah. So, salamat sa Panginoon. At although last Sunday ay ilan sa atin, and I myself is medyo disappointed dahil ilan sa atin, ilan sa mga brothers ay nakatuloy, pero karamihan sa atin hindi tayo nakatuloy dahilan paglabas pa lang natin. Ang aking pinagtataka ay nung lunch time natin, paglabas ko para bumili ng pagkain, pagbalik ko, ang init ang panahon. Pero pagkatapos natin kumain din, mag-start na tayo para mag-lunch out, ay pagbungad namin sa labas, ito na yung mahangin na at yung simoy na ng parang nagbabadya ng malakas sa ulan. Pero gayon pa man, nung nakaraang hindi man tayo natuloy sa ganitong bagay, so I think yung ating buwan na napili ay hindi siya favorable para sa ganitong klaseng gawain. So, gayon pa man ay hindi tayo dapat ma-discourage at huminto sa ganitong bagay. Last prayer devotion, sabi ko sa mga kapatiran, sabi ko, yung ating pagbibigay ng tracts, hindi lamang yan ang paraan. Yan ay isa lamang na paraan. Isa lamang paraan ang ating, so ito ay isang paraan. So meron pang ilang mga bagay na paraan na pwede natin gawin para sa evangelism. At doon ko isinyer at itinuro yung isang paraan, at ito yung tinatawag na travailing in prayer. Yung dahilan kapag gusto natin, kapag merong ipapanganak na anak,
hindi pwedeng hindi dumaan sa birth pains. That's a principle. Hindi yan pwedeng mawala. Merong tinatawag na birth pains. So kung meron tayong gustong ipanganak sa ating buhay, anuman yung gusto nating makita at ma-birth sa atin, ay kinakailangan nating mag-travail dito. Ang sabi natin, Panginoon, kay Adam, sabi niya, dahilan sa ginawa mo ito, sabi niya, sa pawis ng iyong mukha, ikaw ay kakain ng tinapay sa lahat ng araw ng iyong buhay. Ibig sabihin, lahat ng bagay na pwede mo makamtan dito sa buhay na ito, ay kinakailangan mong magpagal. Kinakailangan mong mag-toil. Hindi tayo kagaya ni Juan Tamad na mag-aantay na lamang na mahulog ang bunga at nangangakala lamang at mag-aantay na mahulog. Well, sabi nga, kung gusto natin talaga ng bungang yon, gawa tayo ng paraan. Umakyatin natin yung puno, yugyugin natin kung kinakailangan, at kumuha tayo ng sungkit para makuha natin ang bunga. So, ibig sabihin, tama yung narinig natin, perseverance ay isang bagay na napakahalaga. Perseverance ay ito yung fuel ng pananampalataya. Kung meron kang pananampalataya at kung walang magpo-fuel ng iyong pananampalataya, it will die. Ito'y mamamatay. Ito'y mamamatay at di na makakapagpatuloy pa. Pero yung pananampalataya ay meron kang focus, meron kang tinitingnan, meron kang aim. At ang magpo-fuel nito ay yung tinatawag na perseverance, pagpapatuloy. Kung yung babae ay gumibap na nang siya ay sabihan at tumigil ka, pinapalis siya ng mga alagad at inutusan pa nila ang Panginoon na magpalis sa kanya dahilan siyang tumatawag siya sa Panginoon. At ang gustong gawin ng mga alagad ay mismo ang Panginoon magpaalis sa kanya. Ngunit ang ating Panginoon sa halip na balingan ng babae, ang alagad ang kanyang kinausap at sabi niya, hindi ako sinugo, kundi para lamang sa nawawalan sambahayan, nawawalan tupa ng Israel. So ibig sabihin, sa kalalagayan ng pagiging nasyon, pagiging tao niya, ay hindi siya kabilang doon sa ministeryo ng Panginoon. Dahilan para lamang siya sa bayan ng Israel, samantalang babaeng ito ay isang Syrophoenician. Tyre and Sidon, sa may bahaging yon, doon niya na-met ng ating Panginoon. At nang marinig niya yung ganitong bagay, hindi siya nag-give up, kundi siya ay nagpatuloy. And he changed her approach. At sa halip na tumigil, siya ay lumuhod sa harapan ng Panginoon at sabi niya, Lord, mahabag ka sa akin. Well, kung sa kalalagayang pagtawag kay Jesus as Son of David, she has no right for that. Wala siyang karapatan sa ganitong bagay. But when she said, Lord, help me. Have mercy on me. Panginoon, mahabag ka sa akin, maawa ka sa akin. Ang awa ay walang pinipili. Amen. Sa ministry ng ating Panginoon, dahil naging specific siya, Son of David, have mercy on me. So gusto rin maging specific na ating Panginoon. As a Son of David, hindi siya para sa kanino man. Son of David, para siya as a king, para siya sa kanyang constituent na siyang bayan ng Israel. But nang ang babae ay lumapit at sumigaw, Panginoon, mahabag ka sa akin. He is Lord of all. Siya ay Panginoon ng lahat. At siya ay ginawaran ng Panginoon. Sabi niya, at sinabi, pagkatapos pang nagpatuloy ang Panginoon, ngunit
Nagsabi siya, bayaan muna na ang tinapay ay bigay sa anak at wag sa aso. At siya'y sumagot, Panginoon, aso man ay nag-aantay ng mumong mahuhulog sa dulang ng kanyang Panginoon. At sabi ng Panginoon, babae, dakila ang iyong pananampalataya. You know what attracts Jesus? What attracts Jesus is not the shout, is not the cry, is not the tears, but the faith. Ang tao na mayroong pananampalataya ay nariyan ang mga bagay niyan. Siya'y sisigaw, siya'y iiyak, siya'y tatawag sa Panginoon. But the most important substance is the faith. Ito ang malakas na sumisigaw. It will turn the face of Jesus. Ito'y magpapapihit sa mukha ng Panginoon papunta sa iyo at ikaw ay kanyang lilingapin. So, naisip ko na hindi favorable ang mga buwan dahil ang sunod-sunod na buwan ay maulan. Pero kung meron mang mga pagkakataon ay pwede rin tayong magbigay ng ating mga trucks ang trucks ay nariyan lamang sa sa atin at pwede nating ibigay. Hindi man tayo magkaroon ng organized na pagbibigay, so anuman ang pagkakataon ay dali natin ang ganitong bagay at ipamahagi natin. But isa pang paraan na aking senior nga nung nakaraang Tuesday sa prayer devotion ay yung tinatawag na travailing in prayer. Yung paghibik at merong isang tinatawag na klase ng panalangin at ito ang siyang magdadala upang maipanganak. At kagaya ng testimony ko ay ang aking kapatid, ang elder brother ko na tatay ni Berliomel, ay siya ay produkto rin ng pananalangin naming mag-ina. Ang aking nanay at habang gabi-gabi na amin siyang pinapipray and then dumating din panahon na siya ay inabot ng Panginoon. So, tingnan natin ang ganitong isa pang bahagi para sa ating evangelism. So magpapatuloy ang ganitong bagay sa anumang paraan ng ating Thursday ay kung may mga invited ay magsishare tayo ng mga bagay na may kilalaman sa paraan ng kaligtasan. At so ang ganitong gawain ay iniutos ito ni Paul kay Timothy. Sabi niya, do the work of an evangelist. Iniutos sa kanya na gawin mo ang isang gawain ito ng gawain ng isang ebanghelista. So, although merong church na kanyang pinapangisawaan, pero gawin pa rin ang ganitong klase ng gawain dahil ito ang dakilang komisyon na inilagay ng Panginoon. So, I believe at naniniwala ako na ang Panginoon ay mayroon pang tatawagin sa lugar na ito para sa kanyang pangalan. At sabi nga, kung tayo mayroon ganitong expectation, then let's prepare din ang ating mga sarili dahil minsan kung tayo pa lang dito ay minsan ay mahirap ng kumilos. So, kung ang Diyos ay magdadagdag ng mga kaluluwa, alam ko meron din siyang lugar para sa kanila. Amen. Praise God. So, we believe for that. Now, sa ilang sandali ay nakuha ko ng ilang mga minuto, pero hindi ako mangungusap ng mahaba sa oras na ito. Pero minsan kapag sinasabi ko ito, hindi sila naniniwala. Mahirap kayo makumbinsi. Pero gayon pa man, nais kong i-share sa inyo ang isang kaisipan. At ito ay, dito sa chapter na ito, ng chapter 12 ng Book of Romans, ay
pinapakita rito ang transforming power. Dahilan, ang verse na yan, so bigyan natin ng pansin ang kaisipang ito about the transforming power. Pero gusto kong tingnan ng dalawang side. Sabi pa nga ng kasabihan, there's always a two side of the coin. Merong dalawang side ng tinatawag na transforming power na ito. Ang verse 1 and verse 2 ay nangusap ng ganito. Therefore, I urge you, sabi ng Tagalog, kaya nga mga kapatid, pinamamanhik ko sa inyo na alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay. Banal at kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong karampatang pagsamba. So pinapakita rito ito ay hindi lamang ang tinutukoy ni Paul sa chapter 12 sa verse 1 is not an advice. Hindi ito advice. Kapag sinabing advice, pwede mong gawin, pwedeng hindi. Pero ang salita rito ay yung salitang ipinamamanhik, isinasamo, nakikiusap, at sa ibang version, I urge you. Hinihimo ko kayo, mga kapatid, sabi niya, alang-alang sa kahabagan ng Diyos, na dalhin natin ang ating mga katawan bilang isang haing buhay, banal, at kaaya-aya. Iharap ninyo ang mga katawan na isang haing buhay, banal, at kaaya-aya sa Diyos. Since na ang ating Panginoong Hesus ay ibinigay niya ang kanyang buhay at He become the once and for all sacrifice. Since then ay hindi na po kailangan ng anumang hayop, anumang kambing, baka, tupa na ihahain sa Panginoon. Hindi na yan ang kailangan ng Panginoon dahilan ang once and for all sacrifice ay naibigay na para sa kasalanan. Kasi amen. Para sa kasalanan ay naibigay na ng ating Panginoon at ang Diyos ay nasatisfied. Ngayon, ang purpose ng kung ang kahilingan ng kasalanan ay binigay na sa ating Panginoon. Binigay na ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang katawan, sa pamamagitan ng kanyang pag-aalay, ng kanyang buhay, kaluluwa. Then, ginamit sa Isaiah chapter 53 na yung salitang the offering of His soul. Dahilan ang salitang offering of His soul, yung soul ay siyang pinakasit ng emosyon and decision ng isang tao. Ang ating Panginoon ay sinabi niya, walang sino mang kumuha nito sa akin, kusa ko itong ibinigay. It is His decision. Ito ay kanyang kapasyahan. Kaya ginamit doon sa Isaiah 53, when He will give His soul as an offering. Sabi ng verse na yun, sa verse 10, But the Lord was pleased to crush him, putting him to grief. If he would render himself as a guilt offering, he will see his offspring. Sa ibang version ay pinapakita noon na yung pag-aalay, o dito pala sa verse 11. As a result of the anguish of his soul, he will see it and be satisfied. So, pag-aalay niya ng kanyang kaluluwa, dahilan naroon sa kanyang kaluluwa, nasa kaluluwa yung desisyon ng isang tao. Ito ay kanyang ibinigay willingly. As a free will sacrifice, ayon sa kanyang ipinasya. So kung ang ating Panginoon ay nagbigay na ng
ng sin offering, ng kabayaran para sa kasalanan. So, ano pa ang kailangan para mag-alay? Now, alam niyo ba, ang purpose ng pag-aalay ay unang-una ay bayaran ang kasalanan at ang pangalawa ay gawing banal ang mga tao. O patawarin ang kanyang kasalanan at siya ay makalapit sa Diyos at siya ay maglingkod sa Panginoon. So, matapos na gawin ng ating Panginoon ang once and for all sacrifice, and then ang susunod na bagay ay ikaw ay ang iyong paglilingkod sa Diyos. Hindi ka na magdadala ng hayop, hindi ka na magdadala ng kambing tupa, hindi ka nakakatay ng sino mang hayop para patuloyin ang kanyang dugo. Ang iyong gagawin ay ang ikaw na nilinis, ikaw na pinabanal, ikaw na pinatawad, ikaw ngayon ang mismong magiging alay. Can I say amen to that? Ikaw mismo magiging sacrifice at alay para sa Kanya. Upang ito ay maging katanggap-tanggap sa Panginoon sa pamamagitan ng pagkilala mo sa ginawa ng ating Panginoon. Ikaw ay papaging banal, tayo pinatawad, at ngayon tayo ay pwede nang maglingkod sa Kanya. Ang ating saserdote, ang mataas na saserdote, ang kanyang ginawang sakripisyo at pag-alay ng kanyang buhay ay naging daan ito upang bawat isa atin ay by virtue ng kanyang ginawa, ang bawat isa ay maging saserdote rin naman. Ang bawat isa ay maging priest. Ang bawat isa atin ay maging priest na pwedeng maglingkod sa ating Panginoon. So, sa Old Testament, ang nagiging priest ay by lineage, di ba? Sa pamamagitan, kapag ikaw ay pinanganak as a Levite, then ikaw ay may karapatan sa tinatawag na pagkasaserdote. Pero kapag ikaw ay pinanganak na hindi Levita, wala kang karapatan sa ganitong bagay. Ngunit, ito ay may kinalaman sa Aaronic priesthood. Pero sa priesthood ng ating Panginoon, ang bawat isa na magiging priest ay hindi dahilan by lineage, kundi sa pamamagitan ng virtue ng kanyang dugo na tatanggapin ng bawat isa. At kung ang bawat isa ay tumanggap ng dugo ng ating Panginoon, nawisikan ng dugo, at ang bawat nawisikan, ngayon, siya ay isa ng saserdote. Siya ay isa ng priest, at pwede na siyang mag-alay sa Panginoon, mag-alay ng handog, hindi ng hayop, kundi ng kanyang sarili mismo. Ng kanyang sarili mismo. So pinakita rito, sabi riyan, na ito ang ating isang spiritual na paglilingkod at pagsamba. Which is our spiritual service of worship. Ang worship, mga kapatid, ay hindi lamang ito pag-awit. At huwag nating i-limit ang worship sa pag-awit. Ang worship ay ay ang paggawa ng kalooban ng Diyos. Ang worship ay ang pagkilala sa ating Panginoon. Ang pag-honor sa Kanya, kung sino siya sa atin, kung ano siya para sa atin, yun ang tinatawag na worship. Ang sabi ng ni Abraham kay Isaac, maiwang kayo rito, or rather sabi niya sa mga alipin niyang kasama, maiwang kayo rito. Ako at ang aking anak ay paroroon at kami ay sasamba sa Panginoon. Well, siya ay sasamba, pero ang tanong ay wala naman siyang daladalang hayop. Pero kami ay sasamba sa Panginoon dahilan kanyang gagawin ang kalooban ng Diyos na sinasabi sa Kanya. Doing the will of God is a true worship. Say amen to that. At ito yung sinasabi ng ating Panginoon, I am longing for a true worshiper.
Siya ay naghahanap ng isang tunay na mananamba. Naghahanap siya ng tunay na nasasamba sa Kanya, hindi lamang sa ano pa mang paraan, hindi lamang sa pag-aandog ng mga hayop, kundi as a true worshiper in spirit and in truth. Sa espiritu at sa katotohanan. So itong klaseng pagsamba, alam nyo sa ating panahon, napakaraming mga tinatawag na pananambahan. And you know, maraming mga tao ang nako-convert dahilan lamang dito sa ganitong klaseng worship. Pero mga kapatid, alam niyo ba, ang tunay na conversion ay merong bagay na ginagawa ang Diyos sa tao mismo. Ang tunay na conversion ay kanyang namimit personally ang Panginoon sa kanyang buhay. At kapag kanyang na-meet ang Panginoon personally sa kanyang buhay, there will be a change. Magkakaroon ng pagbabago. Hindi lamang siya paroon doon sa panambahan na madilim at sumasamba sa Panginoon at natatats ang kanyang emotion at nagiging masaya siya at lalabas siya at mamumuhay ng dating klase ng buhay na kanyang ginagawa without a fruit of repentance. Na walang bunga ng pagsisisi. At yan ang dahilan, mga kapatid, there's a lot of mga malalaking mga gawain ngayon na sa bandang huli ay pinapasok ng corruption and immorality. Why? Because walang tunay na pagkatagpo ng Diyos sa buhay ng mga taong ito. Naroon lamang sila dahilan maganda ang kanilang pakiramdam, masarap ang kanilang pakiramdam. Mga kapatid, kapag yan lamang ang hahanapin mo, may minsan sa mga pagsamba natin na hindi ka makakaramdam ng ganung bagay. Pero hindi doon nakasalalay ang lahat ng ang ating paglilingkod sa Panginoon. Ulitin ko, hindi doon nakasalalay ang ating paglilingkod sa Panginoon na tayo magkaroon ng magandang pakiramdam. Ang mahalagang bagay ay tayo ay merong relasyon sa ating Panginoon na tayo lumalakad sa Kanyang kalooban at ayon sa Kanyang salita. Hindi mo man siya maramdaman sa iyong pakiramdam, pero siya'y magpapatotoo na siya'y gumagawa sa iyong buhay. Yun ang pinakamahalagang bagay. So, sa sumunod na pangusap ng verse 2, ay pinakita rito, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind so that you may prove what the will of God is, which is good and acceptable and perfect. So pinakita diyan sa wikang Tagalog, sabi niya, at huwag kayong, ano sabi sa Tagalog? Huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito. Huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. So ito yung pinaka-essence ng worship, na ang tao ay inaalam niya kung ano, mapapatunayan niya, alin ba ang mabuti? Ano ba ang kaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos? So, ang tunay na pagsamba ay hindi ka lamang naka-rely sa iyong magandang damdamin. Ang tunay na pagsamba ay ikaw ay inaalam mo na ako ba ay nakabibigay ng kaluguran sa Diyos. That's different thing. Yan ay magkaibang bagay. You're not just, hindi ka lamang after doon sa magandang feeling mo, kundi ang after, ikaw ay after sa kalooban ng Diyos. Ikaw ay after, ako ba ay nakakapagbigay ng lugod sa Panginoon? Ang aking bang kasuotan, ang aking bang pagsasalita, ang aking bang pag-uugali, ang aking bang pamumuhay, ang aking bang pakikitungo sa kapwa, ito ba ay nagdadala ng kaluguran sa Panginoon? Ako ba ay nakakagawa ng kalooban ng Diyos?
That's the primary thing ng isang taong, ng isang true worshiper sa ating Panginoon. He's after mapatunayan niya na kung, but hindi ito mangyayari, hindi ito magaganap, maliban na magkaroon ng ng pagbabago ng pag-iisip. As long na hindi nagkakaroon ng pagbabago ng pag-iisip, then ang tao ay lagi niyang hahanapin ng ang bagay na makakasiya sa akin. Ang bagay na magbibigay ng satisfaction sa akin. At hindi ang mga bagay, ngunit kapag ang isang tao ay nakaranas ng ng conversion. Sa aklat ng Ezekiel chapter 36 verse 25 ay pinakita roon, "Bibisikan ko kayo ng malinis na tubig at aking lilinisin kayo sa lahat ng inyong karumihan at ako'y maglalagay ng bagong diwa, bagong espiritu sa iyo." At ang bagong diwang ito ay bagong mindset. Bagong mindset. A new mindset na ang focus ay hindi ikaw. Ang focus ay ang Panginoon na yung pinaglilingkuran. Am I pleasing Him? Ako ba ay nagbibigay ng kaluguran sa Kanya? So ito ngayon ang mindset ng isang worshiper. So that's the reason sinabi ni Paul sa Colossians, anuman ang inyong gagawin sa isip o sa salita o sa gawa, ay gawin ninyo sa pangalan ng Panginoon. Ibig sabihin na ginagawa sa pangalan ng Panginoon, hindi sabihin, ginagawa ito sa pangalan ng Panginoon. Ang pinapakita rito, ito ba ay nagdadala ng kapurihan sa Kanya? The way na ikaw ay namumuhay, the way na ikaw ay nakikitungo sa mga tao, the way na iyong dinadala ang iyong sarili, the way na ikaw ay nananamit, the way na paano ka namumuhay, ikaw ba ay nagbibigay ng lukod sa Panginoon? Dahilan ng buhay ng isang tunay na mananambahan ay hindi lamang sa loob ng bahay panambahan. Paglabas niya ay balik siya sa kanyang dati. So, hindi po yun ang kanyang default. Ay kundi ang bawat mananampalataya, saan man siya dalhin, sa loob, sa labas, praise God, meron siyang isang nire-reflect. Meron siyang isang bagay na pinapakita, ito ay ang buhay ng Panginoon. Dahilan siya ay citizen ng kalangitan. Siya ay citizen ng isang kaharian, hindi sa mundong ito. Ang sabi ng Panginoon, "My kingdom is not of this world." Kung ang aking kaharian ay dito sa mundong ito, sabi niya, ang aking mga kawal ay mag-aaklas laban sa inyong ginagawa sa akin. Hindi niyo ba alam na kaya kong tumawag ng 12 legions of angels para ako ay tulungan? Kung ang aking kaharian ay dito, but ang aking kaharian ay hindi sa lugar nito. So we are, as ambassador, we are representing not this world, but we are representing another kingdom above this world, above this anumang empire na meron, ay ang nire-represent natin ay ang kaharian. Yan ang dahilan, hallelujah, ang iyong pamumuhay. Naalala ko, ang pinaka-classic example na pwede natin tingnan, ilan sa inyo nakita ng Bombay? May mga nagpapa 5-6. Kahit narito sila sa Pilipinas, yung costumbre nila ay dala-dala nila. The way they dress, yung mga lalaki may mga, ano tawag doon? Alam niya na kung ano yung tinutukoy ko. Yung mga babae ay meron sa kanilang mga alahas na nakalagay dito sa kanilang ilong. Because galing sila sa isang kaharian, sa isang bansa. Ibang bansa ang kanilang pinanggalingan. So, hindi ine-expect ng Panginoon na ikaw ay magdadamit na kagaya ng damit ng mundong ito.
Hindi in-expect ng Panginoon na ikaw ay magsasalita kagaya ng salita ng mundong ito. At anuman ang gawin ng mundong ito, ay hindi ito ang iyong magiging practices. But other way around. Sa ibang bagay. Kaya rito pinapakita, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Sa pamamagitan ng pagbabago ng ating pag-iisip. Naniniwala ako mga kapatid na mga mga mananampalataya ay nakatanggap ng pagbabago ng kanilang pag-iisip. At hindi lamang ito minsan, ito ay patuloy na gumagawa ang pagbabago ng pag-iisip sa bawat isa sa atin. Ang changing of mind in this is not just only once. Hindi ito minsan lamang. Hindi lamang ito minsan nang ikaw ay tumanggap sa Panginoon. Ito ay continuous process. Amen? Continuous process. Dahilan kapag meron kang nabasa, meron kang narinig na pangangaral ng mga salita ng Diyos at nalaman mo ang isang bagay at ang bagay na yung practices ay hindi kalugod-lugod, hindi nararapat doon sa bagay na yun, then you will start to change. Magpapasimula kang magbabago ng iyong sarili at iyong, instead na yung dating paraan mo, then iiwanan mo yung bagay na yun and you will adopt the new thing na iyong natanggap mula sa Panginoon. Dahil ang sabi ng Banal na Sulatan, ang sino mang nakikristo ay bagong nilalang. Ang lahat ng mga bagay ay nagsilipas na at narito ay pawang mga bagay, bagong bagay ay dumarating. So, dito sa puntong ito mga kapatid, pinakita nito that do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. There is a transforming power. How many believes that? Whether you believe it or not, but I believe ang mga Kristiyano ay mga mananampalataya ng salita ng Diyos. Ang point is this, my point is this, ang tao kahit hindi sila maniwala sa transforming power na ito, merong transforming power. There is a transforming power. Merong kapangyarihan na nagtatransform. But, ang bibigyan natin ng pansin is not just the one side only, but these two sides. Dahilan, merong dalawang transforming power. Merong dalawang transforming power. From outside force and from inside force. So, ang tanong dito, sino ang magtatagumpay sa dalawang magkahiwalay na pressure na ito? Diba? Sino magtatagumpay? Pero dapat, merong, kung ano yung mas malakas na pressure, siya ang gagapi. Diba? Siya ang gagapi. So, alam niyo ba na ang tinatawag na ang mga submarine or yung mga submersible na mga katulad ng submarine na pumupunta sa pinakamalalim, sa malalalim na lugar. Pero mga kapatid, alam niyo ba na ang submarine ay ini-equip sila at tinatayarin nila yung pressure na kung hanggang saan kaya ng submarine. Dahilan beyond doon sa kakayanan ng submarine at maglulubog pa sila sa mas malalim na ocean, magkakaroon ng implosion. Yung salitang implosion ay magsishrink siya, makakompress siya, makakrush siya, magiging maliit na lamang siya. Yun yung sinatawag na implosion. Yung explosion ay pagsabog. But implosion ay merong outward pressure na gagapi sa kanya at kapag hindi niya kinaya, siya ay lalamukusin na napakaliit. So there is merong dalawang klase ng force.
The reason kung bakit hindi naging matagumpay ang isang submersible na equipment na kanilang ginamit para tingnan yung tinatawag na labi o natitirang bahagi ng Titanic ay dahilan hindi sila gumamit ng tamang mga materyales. At merong somehow sa isang parte doon na nagkaroon, sabihin natin, kanyang weakest point. At doon sa weakest point niya, dahilan merong pagdudugtong ng magkaibang materyales. At yun yung nakikita nila na naging dahilan bakit nagkaroon ng implosion. Ibig sabihin, yung mga tao, yung lalaki doon na nagmamalaki, na tested itong mga materyales na aming ginamit, yung ginawa nila. Pero mga kapatid, if I'm not mistaken, 5 yata sila doon na pumunta at sakay ng submersible na ito, ay hindi na sila nakabalik. Dahilan sila ay nilamukos, piniga, namatay doon mismo sa kalaliman ng dagat. So, brothers and sisters, there's an outward pressure. We cannot deny it. We cannot deny this. There's an outward pressure. Noong nakaraang youth camp ay hindi ako nangaral, pero merong inassign sa amin para discuss. At ang hinawakan namin kami ni Pastor Jericho, ay hinawakan namin ang mga age ng medyo adult na youth, 18 above, at merong mga 17 below. Hinati ito, babae at lalaki. At isa ang aming paksa, anuman ang age nila na bracket, ay isa ang paksa na dapat na aming didiscuss. It is about peer pressure. Ang peer pressure ay ito'y nararanasan ng lahat. Ang salitang peer, yung salitang peer, P-E-E-R, ay ibig sabihin, you're equal. Yung ka-level mo, kasama mo. Yung mga kasama mo, ito ay nagdadala ng pressure sa iyo. Nagdadala ng pressure. It's either negative or positive. Merong peer pressure na parehong pwede itong maging negative. Ibig sabihin ng peer pressure, ikaw ay aanyayahan niya o kanyang i-influensyahan, to be exact. I-influence kanya sa masamang bagay. For example, sa mga teenager, at ako'y nagpatotoo rin sa discussion yon. Nung ako'y nasa college, although hindi naman ako nagtagal sa college, first year, first sem. Pero nakatungtong ako ng college, at doon sa aming university sa Arellano, sa parting dito sa Manila, ay meron akong, alam na yung mga classmate nyo ay iba-iba, bawat subject. At meron akong classmate na kasama ko siya sa 2 subject yata, kung hindi magkamali. Sa science namin at sa isa pang yung sa aming yung major course o yung major na subject namin. At isang araw, nang magkita kami sa campus, meron siyang pinakita sa aking sigarilyo. At yun ay Blue Seal. Meron pa bang Blue Seal ngayon? Ibig sabihin Blue Seal, imported, galing sa ibang bansa. At sabi niya, meron nung pinadala sa akin yung tita ko na Blue Seal na cigarette. At ginagamit niya na, nagsisigarilyo siya. Pero, siyempre pa, nasa labas ka, that time na yun ay after ng high school, and then
Pero nung high school, ang gawain, ang ministry ni Pastor Nonoy sa San Pedro ay mismo nandun sa aming bahay. But tinapos ko yung high school pero nagpatuloy ako na doon ako nakatira sa Cainta, Rizal. Pero siyempre pa gusto kong pakita sa kanya na hindi naman ako, lalaki ako. So lalaki ako, so sinubukan kong kumuha ng isang stick ng sigarilyo at nilagay sa aking bibig at sinindihan at unti-unting gumagamit ng nagsisigarilyo. But habang ako'y naglalakad doon sa campus, na nakasabit yung sigarilyo sa aking bibig, merong isang malakas na conviction doon sa loob ko, hindi ganyan ang tamang buhay ng isang anak ng Diyos. So there's a pressure. May peer pressure doon sa aking kasamahan na ini-influence ako, magyosi ka, magsigarilyo ka. Pero merong inside pressure na nagsasabi sa akin, hindi yan ang dapat na buhay ng isang anak ng Diyos. So hindi naging maganda yung lasa para sa akin at parang hindi masyadong malakas yata at medyo nakakahilo at di rin ako sanay hindi naman talaga ako nagsisigarilyo. Pero binatawan ko yung bagay na yun. So ibig sabihin, brothers and sisters, there's a pressure from outside. At kung walang lakas doon sa loob mo, you will makakaranas ka na implosion. Si-shrink ka at impluensyahan ka ng pressure nito galing sa labas. In example ko rin ang ating kapatid Branham in his young age. Sa panahon ng kanyang kabataan, ay dahilan yung Branham ay kilala na gumagawa ng alak. Diba? At siyempre pag gumagawa ng alak, ay umiinom ng alak. Yung tatay niya, dahilan siya yun ang nangyari kay Noah, dahilan gumagawa siya may vineyard siya, gumagawa ng alak, nalasing siya. So ganun din ang Branham ay kilala sa paggawa ng mga alak. At isang araw, magkasama silang mag-ama at nadaanan nila ang isang kumpare siguro marahil ng kanyang tatay. At nakita si Branham na lumalaki na, i-paraphrase ko na lang, gamitin ko, para rin sabihin, pare, malaki na pala yung anak mo na. Siguro, Branham yan. Siguro, kasing galing mo rin yan uminom ng alak. Bakit di natin subukan? So, siyempre, yung tatay niya, gusto niya pagmalaki yung anak niyang lalaki. Well, ganun naman sa mundo eh. Pagmalaki yung anak niya lalaki na katulad niya, kumuha ng baso, nagsali ng alak at ibinigay sa kanya. And brothers and sisters, there's a peer pressure. Merong pressure dahilan gusto niyang patunayan sa tatay niya, doon sa kumpare ng tatay niya, na Branham siya. At ayaw niya rin pahiya yung kanyang tatay. Kinuha niya yung baso ng alak at nang nilapat niya sa bibig niya, all of a sudden, yung tinig na kanyang laging narinig ay muling humihip ang malakas na hangin at narinig niya ang salitang, huwag kang inom, huwag kang magsisigarilyo, huwag mong dudungisan ang iyong sarili sa anumang paraan, sapagkat paglaki mo ay gagamitin kita sa isang gawain. At itinapon niya yung baso, tumakbong umiyak. Dahilan, gusto niyang patunayan sa kanyang tatay na siya ay Branham, pero hindi niya kayang tagalan yung pinaka-pressure doon sa loob niya na nagsasabi, ingatan mo ang iyong sarili. Brothers and sisters, in this world, sa mundong ito, kailangan merong malakas doon sa loob mo. Merong kang kapangyarihan, merong puwersa doon sa loob mo na siyang transforming power. Dahilan meron sa sanlibutan na isang kapangyarihan na i-conform ka niya. Yung salitang i-conform ay para kang ilalagay sa hulmahan na ikaw ipipress doon para maghulma ka na kagaya ng gusto nila.
ang mundo ay mayroong hulmahan ngayon. May hulmahan ang sanlibutan. Kaya ang mahalaga ay mayroong isang kapangyarihan na naroon sa loob ng bawat isa. Ang banal na kasulatan, thank God, sapagkat nang tayo, nang ang Panginoon ay umalis, hindi lamang niya basta kinonvert, hindi lamang niya basta sinabing, maniwala ka kay Jesus, maniwala ka sa Panginoon. Ang Panginoon ay tiniyak niya na hindi niya iiwanan ng mga alagad na as orphans. Kapag sinabing orphans, walang magmamalasakit, walang magkakandili sa kanila. Sabi ng Panginoon, I will not leave you as orphans, I will come to you. Ako ay paririyan sa iyo. Hindi ako tatanggapin ng sanlibutan dahilan hindi ako kilala ng sanlibutan, pero kilalanin niyo ako dahilan kasama ninyo ako at ako ay isa sa inyo. At tiniyak ng Panginoon, brothers and sisters, yan ang dahilan bakit hindi lamang hinihimok ang tao na maniwala. Hindi lamang just to believe and after that ay okay na, tapos na ang bagay na yan. Kundi ang kinakailangan, ikaw ay sumampalataya, ikaw ay magpabautismo, at ikaw ay tumanggap ng Espiritu Santo. Dahilan kung walang Espiritu Santo, you will be pressured from outside. Ikaw ay pressure at iko-compress. At kapag hindi mo, kapag walang puwersa doon sa loob mo, kaya kang i-compress nito. Kaya kanyang lamukusin at kaya kanyang ihulma sa pinaka-pattern ng mundong ito. But thank God, ang sabi ng banal na kasulatan, greater is He that is in you than he that is in the world. Whether we like it or not, there is a transforming power. So, makikita natin, tingnan natin ang sinabi ng ating Panginoon sa Matthew chapter 12. Sa Matthew chapter 12, makikita natin ang verse, tingnan natin isang verse dito sa Matthew 12. Verse 43. Sabi ng ating Panginoong Hesus. Verse 43. Sabi niya, datapwat ang karumaldumal na espiritu kung siya'y lumabas sa tao, ay lumalakad sa mga dakong walang tubig na humahanap ng kapahingahan at hindi makasumpong. Kapag ang unclean spirit, ito ay karanasan ng mga taong lumalapit sa ating Panginoong Hesus. Ito ang mga naranasan ng mga taong lumalapit sa ating Panginoon. And definitely, ito rin ay naranasan ng bawat isa sa atin. Nang tayo lumapit sa ating Panginoon, there is an unclean spirit that came out from us. Na lumabas mula sa atin. Dahilan, alam nyo, ang unclean spirit ay ito yung nag-i-influence sa tao. Di ba? Ito yung nag-i-influence sa tao. At ang pag-influence niya sa iyo ay kung ano ang iyong weakest point. Your weakest point ay yun ang kanyang impluensyahan. At ang purpose ng unclean spirit na ito ay ihulog ka at dalhin ka sa kasalanan upang manatili ka sa kanyang grip. Manatili ka na hawak niya. Dahilan, ang tanging paraan upang ang tao ay mahawakan ng demon spirit is to continue to practice sin. Ang isang tao ay manatili sa pagkakasala. Pero, sabi dito, kapag ang masamang espiritu ay umalis, paglabas niya ay dadaan siya sa mga
waterless places, sa mga dakong walang tubig, at maghahanap ng kanyang kapahingahan at hindi siya makakasumpong. Dahilan ng kapahingahan lamang ng demon spirit is another person. Yun lamang ang kanyang resting place. Pero kapag hindi niya makita ang kapahingang ito, sasabihin niya, I will return to my house from which I came. Ako ay babalik. Babalik ako sa aking bahay na nilabasan ko. At pagdating niya, ay makikita niya na siya'y walang laman. At kapag siya'y walang laman, unoccupied, walang laman, malinis, walis na, ibig sabihin malinis at handa na. Nagagayakan, prepared na. At sabi niya, then, sabi ng verse 45, magkagayoy, yumayaon siya at magsasama ng 7 pang espiritu na lalong masama kaysa kanya, at sila'y magsisipasok at tatahan doon, at magiging lalo pang masama ang huling kalagayan ng taong iyon kaysa ng una. At ang sabi ng Panginoon, gayon din ang mangyayari sa masamang lahing ito. So pinapakita niya ang pwedeng senaryo o pwedeng mangyari sa isang tao na inalisan ng Espiritu. Dahilan ang pangalan ng ating Panginoon ay makapangyarihan at ang Espiritu ay aalis sa kanya. But, ang pinakamahalaga sa buhay, paglilingkod ng bawat isa sa atin, ay hindi ang ating pagpunta sa simbahan, hindi ang ating pagbabalik-balik, bawat gawain, linggo, Webes at ilang pang mga gawain. Ang pinakamahalaga ay ang Espiritu Santo ng ating Panginoon ay tanggapin niya. At kapag tinanggap niya, yun ang mag-occupy sa kanya. Ito yung magiging laman sa loob niya. Dahilan kung hindi magkagayon, siya ay walang laman. Ibig sabihin, unoccupied, walang nakatira sa kanya. Dahilan meron pangako ang ating Panginoon na sino mang umiibig sa akin at ginagawa ang aking mga salita, ay sabi niya, ibigin siya ng aking Ama at siya gagawin naming aming tahanan. John chapter 14. Gagawin namin siyang aming tahanan. So mahalaga mga kapatid, ay merong naka-occupy sa bawat isa sa atin. Hindi tayo mga relihiyosong tao na laman ng simbahan. Ang na-offer ng ating Panginoon, hallelujah, ay yung pagtanggap ng Espiritu Santo. Ang pagdating ng Espiritu Santo sa buhay ng isang mananampalataya. Dahilan ito yung pinakamahalaga. For what purpose? In order for him or her to withstand, para matagalan niya yung pressure galing sa labas. Otherwise, kung wala siyang laman, walang laman sa loob, ikakrush siya nito. Ang sabi ng ating Panginoon sa talinghaga na kanyang itinuro, ang unang talinghaga na kanyang tinuro ay ang mga asik, ang farmer ay may daradalang binhi, at ang ilan ay nahulog sa kanyang pagtatanim, ang ilan ay nahulog sa tabing daan. Yung nahulog sa tabing daan ay hindi na siya naitanim, kundi karakas siya ay tinuka ng ibon at wala na. Ang pangalawa ay nahulog doon sa mabatong lugar. At madali siyang sumibol, pero dahilan sa kakulangan ng tubig o ng pagdilig o halumigmig, pagsikat ng araw, madali siyang natuyo.
nalanta, natuyo, at hindi nakapagpatuloy. So, nakikita natin ay ito yung bagay na merong isa pa mang pinakita, pangatlong binhi na nahulog, siya naman ay nahulog sa madawag, madamo. At sa madamong lugar, at sumibol siya karaka. Pero anong ginawa? Ininis siya ng mga damo, dawag, mga vine na pumulupot sa kanya. At siya ay kinok at hindi siya nakapagpatuloy, namatay at hindi siya nakapagbunga. Dahilan dapat merong yung buhay ay kinakailangan siyang ma-express. Sa early age ng binhi ay dapat ito ay maalagaan. At ang pinakamahalaga ay mahulog siya doon sa tamang ground, sa tamang lupa. Sa lupa na mataba. At doon siya malayang makakasibol at ma-express yung buhay na naroon sa loob niya. At siya ay makakapagbuo. Now mga kapatid, ito yung bagay sa huling mga araw nito. Merong dalawang klase ng transforming power. Ang labas ay meron itong pressure na ginagawa at gusto nilang i-transform o i-conform ang tao ayon dito sa tinatawag na way o ugali na nangyayari dito sa mundong ito. At ang kinakailangan, kagaya nga ng aking sinabi, ay isang klase ng buhay mismo na naroon sa loob niya. You know, sa ilang mga bagay, si Isaias, sa kanyang buhay, alam niyo ba na merong isang lalaki na naka-impluwensya sa kanya. At ito ay ang haring ito na kanyang in-admire, na siya'y nabuhay mula sa kanyang kabataan ay nabuhay siya sa panahon ng paghahari ni Haring Uzziah. Dahilan si Uzziah sa ito ay isang hari na isang magaling na hari. Mabuting hari. At the age of 16 years old, siya ay nailagay na as a king nang mamatay ang kanyang tatay. At nang mamatay ang kanyang tatay, na-install kagad siya sa office at the age of 16 years old. Pero sa kabila ng kanyang kabataan, ay napamunuan niya ng maayos ang kaharian at ang kaharian ng Israel, especially ng Judah. At ang kanyang mapagharian ito, then later on, ang kaharian ng Israel ay naging well-known sa lahat ng mga bansa sa palibot niya. Basa niyo yan, if I'm not mistaken, in 2 Chronicles 26. At doon ay kinilala siya. Nakilala siya ng buong palibot ng mga bansa. And even Egypt, sa panahon niya, ay naging, if I'm not mistaken, naging tributary, nagdadala ng tribute sa Israel o sa Judah. But you know, ang pinakamalungkot sa buhay ng magaling na haring ito, isang pagkakataon sa kanyang buhay, siya ay nilamon ng kanyang sarili ng pride. And because of this pride, nakita niya na ang kanyang kaharian ay naging maganda at maayos. Sa kanyang paghahari at pamumuno, sa mga unang pagkakataon ng kanyang buhay ay siya ay nanandigan para sa salita ng Diyos, para sa kalooban ng Diyos.
At yun ang kanyang in-implement. And that's the reason bakit naging successful ang kanyang kaharian. Ang success ng kaharian ng isang hari ay hindi dahilan sa kanyang talino at galing, kundi sa kanyang dedikasyon at relasyon sa Diyos ng Israel. At habang kanyang ginagawa ang kalooban ng Diyos, ang Diyos ay nagpa-prosper sa kanya. And at the end ng kanyang, bago sa pagtatapos ng kanyang buhay, sabi ng banal na kasulatan, dumating siya sa isang pangyayari na, kung titingnan natin sa 2 Chronicles, sabi dito sa verse 16, mabasa natin ang verse 1 kung gaano ang kanyang edad nang siya ay malagay as hari, as king. Verse 3, Uzziah was 16 years old when he became king, and he reigned 52 years in Jerusalem, and his mother's name was Jasilah of Jerusalem. You know, there is a reason bakit merong minsang minimension hindi lamang ang tatay, pati nanay. Pansinin ninyo, magbasa kayo ng Kings. Kapag merong isang haring masama, at minsan pinapakilala kung sino ang tatay niya, minsan pinapakilala rin yung nanay niya. Anong dahilan? Dahilan, meron silang influence sa kanilang mga anak. Ulitin ko, kapag na-mention ang tatay, hindi lamang ang tatay at pati nanay, ibig sabihin, pinapakita. Di ba? Sino yung hari? I forgot the name of the king. Na ang nanay niya si Atalia. At ang babaeng ito is a pagan worshiper. At siya rin na naka-impluensya sa kanyang anak na sumamba sa Diyos-Diyosan. So, ibig sabihin, kapag dito minimension ang pangalan ng nanay, somehow, merong ibig sabihin ito. Ibig sabihin, ang tatay at nanay niya ay naka-impluensya sa buhay ng haring itong si Uzzias. At dahilan sa ganitong verse 4, he did right in the sight of the Lord according to all that his father had done. So, malaking impluensya ang kanyang ama sa kanya. Bakit siya naging isang matuwid na hari? Dahilan ng kanyang tatay ay nabuhay din sa katwiran sa paghahari. At gaano katagal ang kanyang reign? 52 years in Jerusalem. Verse 5, siya ay nagpatuloy, siya ay tumalagang hanapin ng Diyos sa mga kaarawan ni Zacarias, na siyang maalam sa pangitain sa Diyos, at habang kanyang hinahanap ang Panginoon, pinagiginhawa siya ng Diyos. Thank God, siya ay nagpatuloy ng paghanap sa Diyos. At ang propeta sa panahon ito ay si Zacariah, na may alam sa mga pangitain ng Diyos. At kapag ang Diyos ay nagpapakita ng pangitain sa prophet na ito, and then nire-relay, ang prophet ay ang siyang mata ng hari. Ang prophet ay siyang mata ng hari na nire-relay ang message sa king. At yan ang dahilan, makikita natin, even David. Si David ay isang prophet. Sino nakakaalam si David is a prophet?
Pero siya'y prophet with the prophets. Siya'y prophet, sinabi ng Book of Acts, siya'y propeta ng Diyos, pero meron siyang mga propeta pa. Sino yun? Si God. Sino pa isa? Diba? Si Nathan at si God. At kapwa ito, nagpapakita ng vision sa kanya at nagiging guidance ni David sa kanyang paghahari. At sa panahon ito, na habang kanyang hinahanap ang Panginoon, at kapag ang Diyos ay nagpapakita ng pangitain, then nire-relay ito kay Hosea, at kanyang ginagawa, at siya'y nagpapatuloy sa ganitong paraan ng kanyang paghahari, at siya'y pinaprosper ng Panginoon. So this is the secret of success. Ang pananatili sa Panginoon at paghanap ng kanyang sakdal na kalooban. Nakikita natin dito maraming bagay kung babasahin ninyo, kahit man sa panahon ng war, ay sabi ng verse 7, God helped him against the Philistines and against the Arabians who live in Gurbaal and the Meunites. The Ammonites also gave tribute to Hoseas, and his fame extended to the border of Egypt, for he became very strong. Habang kanyang hinahanap ang mukha ng Panginoon, but sa bandang huli ng kanyang buhay, verse 16, but when he became strong, sabi rito ng verse 16, ngunit nang siya'y malakas na, ibig sabihin, maganda na ang kalalagay ng kanyang kaharian, ang kanyang puso ay nagmataas na anupat siya'y gumawa ng kapahamakan at siya'y sumalangsang laban sa Panginoon. At ang bagay nito ay, at ang kanyang ginawa, sabi rito, sapagkat siya'y pumasok sa templo ng Panginoon upang magsunog ng kamanyang at nasa ibabaw ng dambana ng kamanyang. Well, because of his fame, because he's very strong, inisip niya na pwede na siyang maghandog sa Diyos at kalugod-lugod siya sa Panginoon na maghandog sa Diyos. Pumasok siya sa templo at ginawa niya ang gawain ng isang high priest. At dahilan, mga kapatid, magkahiwalay ang buhay ng hari at ministeryo ng hari at ng saserdote, hindi sila pwedeng mag-swap, magpalit. Ang buhay ng hari ay hari para pamunuan ng Israel sa paghahari sa pamamagitan ng ganitong paraan. Ngunit ang mga priest ay nasa isang bahagi. Ngunit kanyang in-intrude, pinasok ang ganitong gawain. At alam niyo ba, ito rin ang unang pagkakamali ni Samuel. Nang siya'y naghandog na hindi niya inintay si Saul. Si Saul ang itong unang niyang pagkakamali. At nang siya'y pumasok doon sa templo at naghandog, nag-burning incense sa altar of incense. Then Azariah the priest entered after him, and with him 80 priests of the Lord, valiant men. They opposed Uzziah, at kanyang pinuntahan si Uzzias at sinabi sa kanya, hindi para sa iyo, O Uzziah. Hindi na siya tinawag na hari dahilan siya ay lumihis sa kanyang daan. It is not for you, hindi na para sa iyo, Uzzias, ang pagsusunog ng kamanyang para sa Panginoon, kundi ito'y para sa mga saserdote, sa mga priest, na mga anak ni Aaron, na siyang pinabanal para sila ay maghandog ng insenso ng kamanyang. Sabi niya, lumabas ka sa sanktuaryo sapagkat ikaw ay
you have been unfaithful and will have no honor from the Lord God. Lumabas ka sa templo sapagkat hindi ka pararangalan ng Diyos. Mula sa oras na yon, nagalit si Uzziah, hawak ang censer sa kanyang kamay na merong nagbabagang incense. Siya nagalit at habang siya'y nagagalit sa mga priest, then ang leprosy ay lumabas sa kanyang noo at siya'y naging isang leprous at nakita siya ng mga pari at siya'y inilabas doon sa templo. And you know mga kapatid, at si Uzziah ay naging leprous. Taong may leprosy hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. Ang chapter 6 ng Isaiah ay si Isaiah noon ay bata pa. Or nasa kanyang young age. Pero siya ay naroon sa templo. At yun ang panahon ng kamatayan ng Uzziah. At doon nakita niya ang isang pangitain ng Diyos na mataas na ang mga serapim ay nagtatakip ng kanilang mukha, nagtatakip ng kanilang paa, nagre-respeto, gumagalang sa kabanal-banalang Diyos. Tiningnan niya si Uzziah at naging malaking impluwensya sa kanya. Pero ang nakita niya ang tragic end ng buhay ni Uzziah. Now, makikita ko sa ating pinag-uusapan sa oras na ito, merong makaibang puwersa, mga kapatid. At dahilan si Uzziah ay inisip niya, dahilan masyado na siyang malakas, siya'y nilamon ng kanyang kahambugan at gusto niya nang maghandog sa Panginoon. Ang wala sa kanya ay ang puwersa doon sa loob para panatilihin at i-resist ang ganitong bagay. Nowadays, ay habang tayo naglilingkod sa Panginoon, ay meron tayong mga pressure, mga peer pressure na maranasan sa labas ng ating paglilingkod. Ang bawat isa sa atin ay hindi ka-exempted. Ang mga negosyante, ang mga nagtatrabaho, ang mga estudyante o sino pa man, ay hindi tayo exempted. But ang mahalaga ay merong isang puwersa dun sa loob mo na mas malakas na sumisigaw para labanan ang pressure na yan upang siya ay hindi makapasok. Anong sinabi ni King David sa Book of Psalms? Sabi niya, iniingatan ko ang iyong mga salita sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Praise God. Ang mga salita ng Diyos ay isang bagay na napakahalaga na ating iniingatan na siyang nagiging check and balance sa buhay natin at upang hindi makapasok ang kasalanan. So anuman, alam nyo, sa ating panahon ngayon, at alam natin kung ano nangyayari sa daigdig ng politika, gaano kalakas ang peer pressure sa mga tao na merong panunungkulan. At ito ay hanggang sa baba. So kapag ang corruption ay nagpasimula, then meron itong pressure. Meron itong pressure sa iba. Can you imagine yung isang congressman ay sinuhulan ng 3 million para lamang hindi niya siwalat ang ganitong mga bagay. At kung siya ay nagpadala sa ganitong peer pressure, matatakpan ang ganitong klaseng kasalanan at magpapatuloy. So brothers and sisters, hindi lamang sila na nasa politika ang mayroong peer pressure. Tayo man, mga mananampalataya. Ang sabi ni Apostol Pablo sa kanyang pangungusap kay Timothy, ang lahat na mamumuhay na may kabanalan ay makakaranas ng pag-uusig.
Kapag ikaw ay nabuhay na may kabanalan, ikaw ay ibabrand nila, tatag nila. Ikaw ay losyang, ikaw ay old-fashioned, ikaw ay masyadong relihiyoso. Pag lagi kang sumisimba, baka ka lumagpas na sa langit. So marami silang mga tag na inilalagay. Pero sabi ng Panginoon, kapag kayo nakakaranas ng ganitong bagay, magsaya kayo. Dahil mapalad ka, malaki ang gantimpala mo sa sangkalangitan. If you have that enough strength to resist that pressure, praise God, sa tulong ng Espiritu ng Diyos at ng mga salita na Kanyang iniwan sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Ang sabi ni Apostol Pablo, ako ay naglingkod sa Panginoon, pero hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na gumagawa sa akin. Hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na gumagawa sa akin, at ang biyaya ng Diyos ay hindi walang kabuluhan na gumagawa sa akin. Ang biyaya ng Diyos, ang gawa nito, ay hindi sasabihin, patatawarin ka naman kahit gawin mo ang bagay nito. Hindi yan ang sasabihin ng biyaya ng Diyos sa iyo, o ng Espiritu ng Diyos sa iyo. Ang gagawin ng Espiritu ng Diyos, bibigyan kanya ng kalakasan. Para to withstand, tumayo laban sa ganitong klase ng pressure. At ikaw ay magsasabi, ako ay anak ng Diyos. Ako ay anak ng Diyos. I am an ambassador for Christ. I am representing Christ in this world. So whether nasaan ka man, ikaw man ay nasa negosyo, ikaw man ay nasa ano pa mang bagay, ang bagay na mamamayani is righteousness. Dahilan ikaw ay anak ng isang matuwid. You're a child of the King. Purihin ng Diyos, palakpakan natin ang pangalan natin, Panginoon. Tayo tumayo sa oras nito. Praise God. Hallelujah. Witin natin yung awit na inawit natin kanina. Ang awit na yan ay napakaganda, nagsabing, whatever it takes to draw closer to you, Lord. You know, para tayo, siya, ang Panginoon at tayo, ay magkaroon ng much closer relationship, ay hindi dapat long distance relationship. Dapat ang Panginoon at tayo ay merong mas malapit na relasyon. Hindi siya lamang iniisip natin na nasa langit lamang, kundi siya ay nasa iyo. Siya ay nananahan sa iyo. Siya ay tumitira sa iyo. At dahilan kasama mo siya, whatever you do, anuman ang iyong gagawin, alam niya ang iyong ginagawa. Because you cannot hide. Hindi mo pwedeng itago ang anumang bagay. Pero kung alam mo na kasama mo siya, then ang bagay na iyong iisipin, ano ang magbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon. Hallelujah. Witin natin ang awit na yan. Hallelujah. Yes, amen. Whatever it takes to draw closer. Sabi ng isang bahagi na awit, hallelujah. Ano man ang magiging dahilan upang kahit ang aking kalooban, ang aking sariling kagustuhan ay mapasag, ay handa pa rin akong gawin kung anong iyong ninanais, Panginoon. Si John ay nagsabi, ang mga bagay ng sanlibutan, sabi niya, huwag mong ibigin ang sanlibutan niya, ang mga bagay ng sanlibutan, dahilan ang sanlibutan, ang pita ng mata, ang pita ng laman, at ang kapalaluan sa buhay ay hindi galing sa Panginoon. Ito ay isang pressure. Hallelujah. Ngunit salamat, merong
isang bahagi doon sa loob ng bawat isa sa atin na merong lakas na nagbibigay, na nag-fuel sa atin upang magpatuloy at i-resist ang ganitong mga bagay. Si Uzziah ay hindi niya nabantayan ang ganitong klase ng bagay na pumasok sa kanya at siya ay sinira ng pressure galing sa labas. At nagawa niyang, hallelujah, suwayin ang isang kautusan na sinasabi ng Panginoon at siya'y, hallelujah, nilabas. But brothers and sisters, ang ganitong aral ay kilalanan ni Isaiah at kanyang sinabi habang siya'y nakaharap sa presensya ng Diyos, sabi niya, sa aba ko sapagkat ako'y merong maruming labi at nananahan, hallelujah, sa mga tao na may maruming labi. At siya'y nilinis ng Panginoon sa pamamagitan ng baga, hallelujah, ng apoy na nilagay sa kanyang bibig at sinabi, ikaw ay malinis na. Hallelujah. Tulungan tayo ng Diyos sa uling araw nito, dahilan ang pressure sa labas ay hindi ito nagbabago. Patuloy na meron siyang ganitong klaseng lakas. Ngunit ang pinakamainam na sinabi ni Apostol Juan, dakila siya na narito sa atin kaysa sa kanya na nariyan sa sanlibutan. Hallelujah. Shall we pray? Amang Diyos, sa oras na ito, Panginoon, nalalaman mo nang iyong isugo ang iyong mga alagad, yung sinabi sa kanila, isinusugo ka kayo ng mga tupa sa gitna ng mga lobo. O anong klaseng, hallelujah, kung ang isang tao ay niliripin ng ganitong bagay, paano ang tupa ay susugo sa gitna ng mga lobo, siya ay magiging pagkain ng mga lobo. Ngunit ikaw ay naglagay ng lakas at kapangyarihan sa kanila na sinabi mo, binigyan ko kayo ng kapangyarihan to tread on serpents and scorpions. Binigyan ko kayo ng kapamahalaan upang yurakan ang mga alakdan at ang mga serpente at mga ahas at sa anumang paraan na hindi nila kayo pwedeng saktan. Lord, salamat Panginoon. Hallelujah. Binigyan mo kami ng ganitong authority, Panginoon. Hindi sa aming sarili, kundi sa pamamagitan ng banal na Espiritu na yung binigay sa amin. Hallelujah. At sa pamamagitan nito ay merong lakas upang, hallelujah, ang puwersa ng kaaway ay hindi makapanaig, Panginoon. Hindi sa aming lakas, kundi sa iyo na mas malakas kaysa sa nasa sanlibutan. O Panginoon Diyos, hallelujah, binibigyan ka namin ng daan. Hallelujah, nahanap namin patuloy ang ganitong lakas at puwersa na nanggagaling sa iyo, Panginoon. At gusto naming magbigay ng daan para sa iyo. Hawiin ang aming mga sariling mga kagustuhan at kaisipan, Panginoon, upang aming bigyang daan ang iyong kalakasan sa bawat isa sa amin at upang ma-display, Panginoon. And at the end of the day, Lord, ay masasabi namin, hindi ako ang malakas, hindi ako ang nagtagumpay, kundi ang nagtagumpay ay ang Panginoon na nananahan sa akin. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah, Lord God, I pray. Pinagpipray ko, Lord, ang bawat mga kapatid sa oras na ito at ang bawat isa na nakikinig ng iyong mga salita. Ang mga kapatiran namin na may mga negosyo, Panginoon, Lord God, there's a pressure para sa kanila, Panginoon. Pero Lord God, bayan mong manatili sa katwiran, manatili ang iyong salita sa kanilang mga puso, manatili ang iyong salita sa kanilang buhay. At ang mga kapatid, Lord, na may mga trabaho, Panginoon, bayan mo na hindi sila ma-impluensyahan ng trabaho, Panginoon, o ng kanilang katrabaho man, kundi sila ay manaig, O Lord God. Kung merong mga estudyante, kung merong mga sino man na nasa anumang larangan, Panginoon, O Lord God, merong lakas
doon sa kaibuturan ng aming puso, Panginoon, na siyang magbibigay ng lakas sa amin upang aming, hallelujah, kami ay makatagal, Panginoon. Lord God, inaaya mong yung mga anak ko, Diyos, na patuloy na manalangin at sinabi mo sa iyong mga lagad, manalangin kayo upang kayo huwag pumasok sa tukso. At Lord God, sapagkat ang Espiritu ay may pagnanasa, ngunit ang laman ay mayroong kahinaan. Ngunit Lord God, salamat, dinaig mo ang sanlibutan sa pamamagitan ng iyong pagtatagumpay sa krus, sa kamatayan. Kaya sa oras na ito, Lord God, I pray, Lord God, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah, Lord God, we're sailing. Kami ay naglalakbay at binabagtas namin ang karagatan ng sanlibutan. At merong mga unos, Panginoon. But Lord God, salamat. Ikaw ay kasama namin sa bangka. Ikaw ay kasama namin, Panginoon. You're just in the hinder part of the boat, Lord. Sa mga panahon ng unos, ay pwede ka naming gisingin at ikaw ang magpapapayapa ng unos, Panginoon, sa aming, hallelujah, harapan, at kami ay magpapatuloy hanggang sa makarating sa aming destination. Lord God, salamat sa iyong biyaya sa amin. We pray, Lord God, for this transforming power mula sa loob ng bawat isa sa amin. At ito ay patuloy, hallelujah, na kami ay hubugin at anyuan hanggang sa kami maging katulad sa iyo, Panginoon. Sa iyong pagbabalik, O Lord God, kami ay maging katulad mo. Purihin ka sa oras na ito, ang kadakilahan, ang karawalatian, ang karangalan ay binibigay namin sa iyo, Panginoon. Walang sino man ang dapat kumuha ng kalawalatian kundi sa iyo. Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa iyong biyaya. Salamat sa iyong presensya. Ang dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus ay aming pinupuri at pinapasalamatan at niluluwalhati. Amen. Amen and amen. Blessed be the name of Jesus. Blessed be the name of Jesus. Hallelujah.